Another recipe for today's video dahil gagawa naman tayo ng churros. Madali lang to kaya simulan na natin. At sa paggawa ng churros, gagamit tayo ng 1 cup of water and 2 tablespoons of butter. Then mag-a-add din tayo ng 2 tablespoons of white sugar. Then i-mix lang natin hanggang sa matunaw na yung butter. Kung wala naman kayong butter, pwede rin kayong gumamit ng margarine. Tunawin nyo na siya bago natin ilagay yung flour. Then ayan, kapag nakatanyong tunaw na yung butter natin, pwede na tayo maglagay ng 160 grams of flour. Then pagka lagay natin ng flour, patayin nyo na rin yung apoy. Then i-mix lang natin mabuti hanggang sa wala na kayo makitang trace ng mga flour. Kailangan talaga nating haluin mabuti para mawala yung mga bubuo na flour. Then later, papalamigin muna natin to bago natin lagyan ng 2 pieces of egg. Kailangan talaga muna natin palamigin itong ating dough bago natin ilagay yung egg para hindi maluto yung mga egg. Dahil sa mainit pa yung ating dough, may tendency talaga na maluto yung mga egg. Kaya kailangan natin siyang palamigin muna. Then, i-transfer natin siya sa isang lalagyan. Then, saan natin ilalagay yung 2 pieces of egg. And ito, malamig na yung ating dough kaya pwede na rin tayo maglagay ng 2 pieces of egg. I-mix lang natin mabuti hanggang sa humalo yung ating egg sa ating dough. Medyo matagal na kayong maghahalo kung wala kayong hand mixer pero okay lang yan. Sa una medyo mahihirapan kayo tas makikita nyo parang hindi sila nagmimix. Pero habang tumatagal makikita nyo magmimix din yung dalawa na yan. Basta unti yung mixing nyo lang. Maghahalo din sila. Pero kung nahihirapan ka naman mag-mix, pwede ka gumamit ng hand mixer para mas mapabilis yung paghalo. Then na yan nakita nyo smooth na yung ating mixture. Then, isasali natin to sa isang piping bag. Then, may technique pala ako kung paano ko nilalagay sa piping bag para hindi ako masyadong mahirapan. Ayan, kumukuha lang ako ng isang mug, then ilalagay ko yung piping bag sa pinakagitna. Saka tayo maglalagay ng ating pinaka-dough. By doing this technique kasi, mas mabilis natin mailalagay yung ating dough dun sa ating piping bag. Dinoble ko pala yung ating piping bag para kapag mamaya nag-pipe tayo, hindi masisira or matatanggal basta-basta yung ating dough. Tapos ang ginamit ko pala is star tip. Then magpainit na tayo ng mantika. Medyo marami mantika yung gagamitin natin kasi kailangan nakalubog yung mga dough bago natin i-fry. And then ayan, i-pipe lang muna natin yung mga churros tapos i-cut nyo lang siya ng prepared size nyo. Kailangan bago nyo ilagay yung mga churros, kailangan mainit na talaga yung mantika. And para kasi mapanatili natin ang crispiness ng ating churros, kailangan iprito natin siya sa mainit na mantika. And kailangan hindi masyadong crowded yung ating pan. Kaya wag masyadong siksikin yung ating churros kapag nagpa-fry na kayo. Then, papalitirin lang natin kapag nahatan nyo na ng golden brown na yung kabilang side. And mabilis natin para tulutuin kaya hindi nyo pwedeng iwanan. Mabilis kasi siya mag-brown. Then, ayan, nakita niyo yung golden brown na siya. Pwede na natin siyang hanguin. And then, i-coat natin siya dun sa cinnamon powder with sugar. Pero kung wala namang cinnamon powder, pwede naman sugar lang. Nag-mix lang ako ng cinnamon powder and white sugar. Tapos, i-coat lang natin yung ating churros. At eto na po ang ating churros. Masarap na pang merienda at madali lang din gawin. Yun lang po for today's video. Maraming salamat po!
Oops, syempre, papatry natin sa aking anak kung approve nga ba. Let's see. Yummy. Ano sa tingin nyo? Approve kaya? Bye! Thank you po!